Mapagpalang araw mga kapatid, welcome sa ating ika-22 araw ng devotion at pananalangin. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay ang pagiging asin at ilaw o being salt and light. Ang salitang pag-aaralan natin ngayon ay mula sa Matthew 5 verse 13 to 14 that says, "You are the salt of the earth, you are the light of the world." Ikaw ba? Naranasan mo na bang kumain ng ulam na walang asin? Nasiyahan ka ba sa pagkain ito? Naranasan mo na bang kumilos sa isang silid na madilim at walang ilaw? Marahil oo. Maging ako man ay naranasan na ito. Tumama pa nga ang hiniliit ng aking paa dahil sa nasipa kong furniture ng aming bahay sa gitna ng dilim. Ang verse na ito sa Biblia ay hindi literal ang kahulugan. Ito ay metaphor lamang o paghahalintulad ng isang bagay upang mas maintindihan natin ang identity natin bilang isang Kristiyano. Ito ang ating unang punto, embracing our identity. Tayo bilang Kristiyano, kagaya ng asin at ilaw, tayo ay mayroon ng matuwid na pamumuhay. Sa kabila ng maraming impluwensya ng sanlibutan, ating pinapanatili ang pag-ibig, katotohanan, at daan na itinuro sa atin ni Jesus. You are the salt and the light of the world. Ibig sabihin nito, ang identity na ibinigay na sa atin ng Panginoon magmula ng manampalataya tayo kay Kristo Jesus. Kung sa tingin mo, hindi ka pa asin at ilaw, maaari kang umasa sa salitang ito ng Panginoon. Ikaw ay anak na ng Diyos. Ano ang dapat nating gawin? Ito ay ang pagsumikapan na manatili sa presensya niya through reading the Bible, attending church activities, fellowship, and constant prayer. Ikaw ay makakaasa na babaguhin ng Panginoon ang iyong buhay at bibigyan ka ng liwanag. Paano mo nga ba lubos na maaakap ang iyong identity? That is through influencing those around you. That is our second point. God wants you to exhibit your identity as salt and light through your words and actions. Kaakibat nito ang pagiging sensitibo sa mga salita na ating bibitawan. Pag-isipan mabuti ang mga bagay na ating gagawin. Lagi nating itanong sa ating mga sarili, kapag ginawa ko ito, maipapakita ko ba ang kabutihan, pag-ibig at habag ng Diyos? Be a good example sa iyong pamilya, kaibigan, maging sa katrabaho o kaklase. For our third point, tumindig at ipagmalaki ang biyaya at habag na iginawad na sa atin ng ating Panginoon. Shine brightly mga kapatid. Kung ikaw ay may ilaw at nagliliwanag na, itodo na natin. Ilagay mo ito sa lugar na marami ang matatanglawan. Kagaya ng isang lighthouse na maging sa malayo ay kita na ang liwanag. Sa paano pong paraan? Kung ikaw ay estudyante, may papakita mo ang ilaw na mula sa Panginoon by studying hard and by being respectful to your classmates and teachers. Kung ikaw ay nagtatrabaho na, gawin mo ng tama ang iyong trabaho, may nakakakita man o wala. Kung ikaw ay nagliliwanag na sa iyong pamilya, dapat maipakita natin ang pagmamahal, ang pagiging mahinahon at mapagpasensya sa ating mga anak, kapatid o asawa. Dahil dito, mahihikayat natin ang iba na manampalataya din sa ating Panginoong Jesus. Ating pagsumikapan na magkaroon ng good life testimony from Jesus Christ. Ikaw at ako ay ilaw na tinalaganan ng Diyos sa ating sanlibutan. Kung may kahinaan ka man sa isang aspeto ng iyong buhay, makakaasa po tayo na pupunuan at palalakasin tayo ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, samahan mo ako sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, we thank you for your word this day. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na kami ay asin at ilaw ng mundong ito, na may kaya kaming gawin upang maluwalhati ang iyong pangalan.
Amin pong hiling na kami iyong patuloy na gabayan at paalalahanan sa aming buhay Kristiyano. O Diyos, tanging sa iyo lamang kaya naming magliwanag at di namin ito magagawa ng hiwalay sa iyo. Kaya hiling namin na lagi mo kaming samahan sa bawat bagay na gagawin namin. We claim, O Lord, na sa nalalapit po na ika-100 years ng aming iglesia, ang UCCP Salinas, ay mas magliwanag kami sa aming komunidad at ako ay magiging kabahagi nito. Ito po ay itinataas na namin sa dakila mong pangalan, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Muli po tayong magkita-kita bukas para sa ika-23 na araw ng ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Maraming salamat po.